So sample ni Sir Mone sa fiber FOC or fiber cable. Sa mga gustong umorder ng piso wifi po namin, punta lang kayo sa Facebook page namin para ma-assist po kayo. ENM Internet Cafe and Services. Salamat! Ayan mga kaps, magandang araw sa rin lahat dyan at magandang gabi. Ayan. So ngayon, meron tayong termination ng FOC. Kailangan meron tayong FOC cable or fiber wire. Ito po yon. So yung pag-identify ng messenger, yung messenger is yung may alambre. Ayan, kailangan natin yan kunin para para ma-splice natin yung fiber wire mga caps. Ayan. So ito is sample lang po ito, medyo mababa lang. Ayan. So pwede na natin, ayan, pag separate, meron din yan, pwede din yan gamitin yung F-clamp mismo kung medyo ano ba tawag sa bansay, ano ba tawag sa Tagalog ng bansay, kabisado. Ayan, kung kabisado mo na is pwede din yung F-clamp na ang gamitin sa pag strip ng messenger. Ayan. So yan po yung basic tawag ba nito, yung pag basic lang po yan. Lock na po para malak na yung messenger sa F-clamp. So doon po yung doon na po yun ilalagay sa mga poste or sa mga punong kahoy kung gusto nyo. So kailangan nyo before kayo splice, so dapat complete tayo po sa basic tools. Ayan. So if yung blue na SG connector stranded or standard is sukat lang po yan sa 4. Ayan, tingnan nyo sa ilalim, may 4 yan sa ilalim. So dapat doon po sa number 4 itapat at saka i-clip, and then makukuha na yung rubber, at ang yung matitira naman mga caps is yung kulay blue. Yung kulay blue, hindi pa yan yung fiberglass, kundi yung nasa gitna ng kulay blue. So kailangan pa natin yan i-strip gamit ng stripper. Ayan. So yung sukat sa akin po dito mga caps, yung stranded or standard SG connector, ito yung pinakamurang SG connector mga caps, is yung sukat ko dito sa kulay blue ng panukat is nasa 28 lang mga caps. Ayan, papunta sa 28, lock mo lang yung stripper. Ayan. Yan, sa 28 lang po yan mga caps. Ayan, hindi ko alam kung ano yung term nito, pero ito yung tinatawag ko na guide. Guide pala, guide. Tsaka dapat hindi natin maiwasan yung i-prepare din natin yung alcohol para panglinis mga caps. Ayan, napakaganda. So kailangan natin ilagay ng maayos yung fiber wire sa ating guide. Okay, so yan po mga caps. Tapos yung pliers is kasali na po yan sa tools kung bibili ka nito ng fiber tool kit. Ayan, sa unang stripe is medyo dapat dandahan lang at dapat nakabalance yung persa natin mga caps para hindi maputol yung fiber. Yung fiber is ito yung nasa gitna ng kulay blue. Ayan, so napakanipis po yan mga caps, kaya dapat balance at saka hindi tayo pasmado para hindi maputol kaagad yung fiber mga caps. Ayan, so tingnan nyo yung pinibend. So fiberglass na po yan mga caps. So ito po yung lilinisin natin gamit ang alcohol. Okay, so advice ko po yung kung wala tayong yung pang maliit na panglinis is yung tissue paper na medyo smooth. Ayan, so hindi yung mga gaspang na tissue paper kasi nakaka-diferensya din yan sa reading ng ating fiber mga caps. Ayan, so pwede na pang isa or dalawa, okay na po yan for. Ayan, so
dapat malinis yung fiberglass mga kaps. Ayan. Tapos yan, ito yung fiber. Okay, so mas maganda talaga kung paglinis mo ng alcohol is isa at dalawa, okay na po yan mga kaps. Ayan. So ito na, ready na po yung cleaver ba tawag dito, para putulin na yung fiber glass. Ayan. So dapat kung magpuputol tayo ng fiberglass is dapat may lagayan tayo ng mga pinutulan natin ng fiberglass mga kaps, kasi delikado po yon, yung fiberglass na makatusok. Kaya pag dispose natin or pagputol, dapat i-check natin yung putol, dapat ilagay natin sa tamang lagayan, i-dispose natin yan ng tama mga kaps. Okay, i-press lang ito. Yan. Tapos yung putol, huwag kalimutan kunin kung saan naman yung putol. Dapat makuha natin yan for tips or information, kasi yung for example, pag may putol dyan at nakatusok ng bata or nakatusok sa ating kamay is napaka delikado at hindi talaga yan. Yan, ito yung putol, kaya dinispose na natin ng maayos. Ilalagyan natin sa lagayan at i-dispose natin yan sa lahat. Ayan, magkasama lahat yan, i-dispose. Ayan, so kailangan natin kasi napakadelikado talaga yan. And then kunin na natin yung SG connector stranded. Ayan. Mas maganda kung hindi pa tayo nakaputol ng para ilagay na natin to na sa pinakauna mga kaps, para hindi na tayo maglalagay-lagay na ito. Okay, so yan po yung fiber maliit na lang yung natira sa fiberglass ng fiber wire. Ayan, so hindi na makikita, so sobrang liit. Ayan, yan po yung almost 3/4 na po tayo sa finished product ng isang side ng FOC connector termination mga kaps. Ayan, so ilalagay na natin, idadahan-dahan natin pagpasok yung fiberglass. Ayan po, at magbibend dyan ng konti. Ayan, napakaswak mga caps, at saka i-press natin at lock. Okay, so dapat yung pag-lock nito is mas maganda kung balance. Ayan, press natin, punta doon. Ayan, so yung fiber wire is nakalock na po yan doon sa SG connector. Ayan, so kunin na natin yung toolkit na laser na pwede na natin i-test yung termination natin kung tama ba. May balot pa yan na kulay blue para sa ayan na sa ilalim. Yan po yung kulay blue na pang lock niya. Ayan, so kunin muna natin yung pang lock. Ayan, so pwede na yan natin ilagay. Kung nag-mediacon ka, may lalatagan ka na 200 meters to 300 meters, is pwede na yan sa maliit na mababa na sukat na paglatag ng fiber. Pero kung may budget is doon na po kayo sa butterfly mga caps. Yung butterfly SG connector is napakasulit talaga. Ayan, so ito po yung laser natin. Ayan, napakamura lang yan doon sa online store. Ayan, so may two category, may steady light, may blinking. So mas gusto ko sa steady light mga caps. Ayan, talagang tatagos talaga yan mga caps, kasi maliit lang po yung fiber na tinisting natin. Doon tayo mata-challenge talaga mga caps kung maglalatag na tayo ng 1 kilometer at mahigit pa. Ayan, so doon po
Salamat po. Ito po yung example natin. And then sa mga newbie, huwag kalimutan mag-like and follow, subscribe sa ating YouTube channel sa following videos natin. Maraming salamat and God bless.